Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid dito sa Facebook Live at sa YouTube. Welcome po kayong lahat dito sa ating programa, ang The Message of Hope. Ito po ang inyong lingkod, Tio.D. Malabanan. Sa inyo muli ay nagpapaabot ng isang pagbati na isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo'y dumadalangin sa ating Panginoon na anuman ang ating kalagayan sa ngayon, tayo ay nasa panig ng ating Panginoon at purihin ang kanyang pangalan na sa kabila ng ganitong mga pagkakataon ay mayroon tayong panahong makapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos at ng kanyang mensahe ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Sa atin po mga kaibigan, na bago lang pong tagapakinig natin, welcome po kayo at pwede po ninyong puntahan ang aking Facebook page, ang The Message of Hope. Nandun po yung mga topic na aking naipagkaloob ng mga nakalipas nating pag-aaral. O kaya naman po ay pwede ninyong puntahan ang aking channel sa YouTube. Sa YouTube po, i-type nyo lang po ang The Message of Hope o kaya ay ang pangalan ko, Tio.D. Malabanan, at makikita po ninyo doon ang iba-ibang mga topic na aking naipagkaloob na ng mga nakalipas nating pag-aaral. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ay pwede po ninyong i-message ako o kaya naman ay mga prayer request upang kayo ay maisama sa aking mga prayer. At ganoon din mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, mag-subscribe po kayo sa YouTube o kaya ay share ninyo ang link na ito upang tayong lahat ay sama-sama makinabang at makapakinig ng salita ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. At sa atin po mga kaibigan na naandito sa ngayon ay nais kong una po muna sa lahat bago tayo magpatuloy ay bigyan kayo ng paanyaya na sa darating po na October 9 to 23 ay mayroon po tayong virtual evangelism o pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos virtually through Zoom, Facebook, or YouTube. Na nandito po ang makikita ninyo sa ating screen ang Being in the Lord's Side. Sa ating oras po dito ay 7:30 to 8:45 ng gabi. So, makikita po ninyo dito ang ating mga time at ganoon din ang ating tagapagsalita po dito ay from Moreno Hills SDA Church in California, none other than Pastor Abel Cordero. Kaya akin po kayong inaanyahan na inyo pong bigyan ito ng panahon at nandito po ang mga topics na kanyang i-discuss sa bawat sa atin gabi-gabi. At dyan naman po sa atin sa Pilipinas ay araw, umaga. Kaya wag po kayong mag-a-absent dito at inyo pong i-share ang link na ito upang kung magkaganon ay maraming mga tao ang makapakinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong pong ito ay nais ko kayong anyahan sa isang panalangin bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang at dakila po naming Diyos, sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat, isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang sa oras na ito ay makalapit sa inyo at makapakinig ng inyong mensahe ng pag-asa, makapag-aral ng inyong salita. Aming dalangin mahal na Diyos na naway tulungan ninyo ako sa pagbabahagi ng inyong mensahe upang ang anumang aming maririnig sa ngayon ito'y mga salitang galing sa inyo at makapagbibigay lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikisama sa aming pag-aaral sa ngayon na ito po ang aming dalangin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, welcome po sa ating The Message of Hope. At ito po ang inyong lingkod, Tio.D. Malabanan. Sa nakalipas pong isang linggo ay ating pinag-aralan ang may kinalaman sa isang pabalita na napapanahon sa bawat sa atin. When God extends our lives. At dito po ay ating inalam ang mga bagay na ito na kung saan ay ating pinag-aralan ang may kinalaman sa kasaysayan o doon sa history sa panahon ni Haring Ezekias at kung paanong dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at pinahaba pa ng 15 taon ang kanyang buhay. At ganun din, mayroong inaasahan ng ating Panginoon na nararapat niyang gawin, ganun din sa bawat isa atin. At yamang ating pinag-aralan po yon ay napakahalaga na ating malaman sa bandang huli ating inalam yung bunga ng banal na espiritu sa ating buhay, sa ating likas o sa ating karakter
Na ang sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang bunga daw po ng banal na Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinood, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil, na kung saan ito ay napakahalagang makita sa bawat isa sa atin. Yamang tayo ay mga tinawag na mga anak ng ating Panginoong Diyos. At muli po, ako'y umaasa na sa tulong ng Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon sa inyo ang ating mga napag-aralan noong nakalipas na sanlinggo. At ngayon naman po ay ating pag-aaralan muli ang panibagong pag-aaral. May kinalaman sa dito ay aking binigyan ito ng pamagat na The Glimpse of Hope o yung inaasahan nating pag-asa, yung pagsilay ng pag-asa, yung pagtingin natin doon sa pag-asa na ating hinihintay. At dito po naman ay ating aalamin ang isang kasaysayan muli ng isang may akda sa Biblia. Maaring napag-aralan nyo na po ito o nabasa nyo na o narinig ninyo na ang mga karanasan o ang kasaysayan ni Job sa kanyang sulat. At nandito po ang isang pagkakataon na kung saan ay si Job ay mayroong mga magagandang karanasan na kung ating titingnan sa panahon sa ngayon, sa kasalukuyan ay napakagandang makita rin sa bawat isa sa atin yung likas ng tibay ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na sa kabila ng mga ganitong karanasan ng buhay, maaring sa kabila ng kamatayan o sa kabila ng karamdaman ay naandoon, mayroong pa ring pag-asa tayong inihintay. Kaya the glimpse of hope ang siyang ating pag-aaralan sa ngayon. At kung ating papasinin po doon sa pangbungad na salita sa aklat ng Job, chapter 1, verses 1 to 3, nandito ang kalagayan ni Job sa kanyang pagkakasulat. Makikita po ninyo dito sa screen ang salitang Ingles at akin na lang pong itatranslate sa Tagalog upang maging mabilis po yung ating pag-aaral. At ganun din po, maging malinaw sa bawat isa. Samantalang inyo pong binabasa yung English na ito, na ang pagkakasabi dito sa Tagalog ay, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. Mapansin po natin dito, si Job ay mayroong likas. Nang sabi doon ay siya isang sakdal, isang matuwid. Mayroong pagkatakot sa Diyos at siya ay humihiwalay sa gawa ng mga kasamaan. In verse 2 it says there that at may ipinanganak sa kanya na 7 lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamilyo at 500 magkakatuwang na baka at 500 asnong babae at 1 totoong malaking sangbahayan. Na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak sa silanganan. Kung ating mapapansin po dito mga minamahal na mga kapatid, itong si Job ay kilala sa lugar na iyon na napakayamang tao. Marami siyang mga pag-aari. Meron siyang sambahayan, sariling sambahayan. At sa pagkakataon na yon, sang-ayon sa takbo ng istorya, hindi na po natin babasahin lahat, pero kung pwede po ninyong basahin yung aklat ng Job, maganda po ang kasaysayan nito. Pero titingnan lang po natin yung mga ilang puntos na nais nating tunghayan doon sa ating pag-aaral. Samantalang si Job ay mayroong mga pag-aari, mayroong kayamanan. Dumating ang pagkakataon siya ay nakatanggap ng pagsubok mula sa ating Panginoong Diyos. Bunga noon ay itong si Satanas na kung saan ay nakipag-usap sa ating Panginoong Diyos na ang sabi niya, kaya lamang
si Job ay sumusunod sa iyo dahil sa iyong pinagpapala. Subukan mong alisin ang kanyang mga pagpapala at siya ay tatalikod sa iyo. At mapansin natin dito mga minamahal na mga kapatid, sa pagkakataong iyon, si Job ay nakatanggap ng balita na ang lahat ng kanyang mga pag-aari ay mga nangamatay. At kahit mismo yung kanyang mga anak, sila'y mga nangamatay din. At dumating kay Job yung pambalitang ganon. Kaya nga, kung ating mapapansin doon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ang lingkod ng Diyos, na si Job ay nanatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Na ang sabi niya doon sa aklat ng Job, chapter 1, verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ay nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mga pananalitang ito ni Job, kailanman ay hindi nasumpungan siya ng mga salitang masama laban sa ating Panginoong Diyos. Bagaman nawala, namatay ang kanyang mga anak, nangawala yung kanyang mga ari-arian, subalit ang sabi niya, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya yung nag-aalis, siya yung mayroong pag-aari nito. Dumating uli yung pagkakataon na si Satanas doon sa chapter 2 ay nakipag-usap uli sa ating Panginoong Diyos. Kaya lamang siya nagtatapat sa iyo ay dahil sa siya ay binibigyan mo ng mabuting kalusugan. At sa pagkakataong iyon, ang sabi dito ni Satanas, kung ating mapansinin, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasimulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang mga puyo ng ulo. Kung ating papansinin mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, yung karamdaman na dumating kay Job, yung bukol na yon, mga pasa ng pangangatawan mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo, ay naging matindi. Sinubok siya ng nawala na yung kanyang mga pag-aari, yung kanyang mga anak. At naroon nagkaroon pa siya ng sakit. At mismo ang kanyang asawa ay nagsalita na rin sa kanya sapagkat nakikita niya yung kanyang paghihirap. Ang sabi niya doon sa verse 9, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Tatanggap ba ang tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? At sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Kung ating papansinin dito mga minamahal na mga kaibigan, kahit na dumating kay Job ang kahirapan, hindi kailanman nasumpungan sa kanyang mga labi ang siya ay sumalangsang o nagtaigla sa ating Panginoong Diyos. Manapainaan doon, patuloy na siya ay sumunod at patuloy na siya ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi doon, sa pamagitan ng mga salitang ito, kailanman ay hindi nasumpungan si Job ng pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon sa ngayon ng ating karanasan ng buhay, marami tayong mga prayer request na mayroong mga may karamdaman, mayroong mga sakit na nasa ospital o nasa dahanan, at mayroon tayong mga kaibigan sa Facebook o mga kapatiran natin na ang kanilang mahal sa buhay ay pumanaw. Tunay nga naman na napakahirap ng buhay sa ngayon kung ating papansinin. Subalit sa panahon ni Job, kung ating titingnan ang kanyang karanasan, wari bang nandito na rin yung mga salitang kahit mismo kay Job, siya ay nandoon na ang kanyang pag-asa
ay nasa salita ng ating Panginoong Diyos. At mapansin natin dito sa aklat ng Job 4:6, ang sabi doon, hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad. Mapansin natin dito si Job, nandoon yung kanyang pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Yung kanyang pag-asa ay nasa ating Panginoong Diyos. At sang-ayon pa rin po doon sa chapter 6, verse 11, ano ang aking lakas na ako'y mananatiling maghintay? At ano ang aking wakas na ako'y magtitiis? Na andun yung kanyang kahirapan. Na andun yung kanyang pagtitiis. Ano ang magiging kahihinatnan? Hindi niya alam ito, mga minamahal na mga kaibigan. Sapagkat naandoon yung controversy between good and evil. Naandoon yung tunggalian mula sa masama at sa mabuti, mula kay Satanas at sa ating Panginoong Diyos, na si Job ang nakakaranas nito. Subalit, si Job kailanman ay hindi nasumpungan ng anumang pagkakasala. Nanatili siya sa pag-asang mayroong Diyos na nagmamahal sa kanya. At ang sabi pa na niya doon sa aklat ng Job 7 verse 6, ang aking mga kaarawan ay matulin ka kaysa paghabi ng mga habi at nagugugol na walang pag-asa. Nandun, mga minamahal na mga kaibigan, maaring dumating din sa buhay ni Job yung pag-iisip ng kawalang pag-asa. Ang sabi niya dito, parang yung kanyang buhay ay nagtutumuling parang katulad ng hinahabi. Na ang sabi pa doon sa pagpapatuloy sa verse 15 ng chapter 17, nasaan nga ang aking pag-asa? At tungkol sa aking pag-asa, sinong makakakita nito? Kaya nga, kung ating papansinin, yung sikat ng pag-asa na kung saan ay inaasahan ni Job, ay wari bang madilim para sa kanya. Subalit nandun pa rin yung lubos niyang pagtitiwala at pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Isa pang pasabi niya dito, mga minamahal na mga kapatid, sa Job 19, verse 10. Kanyang inilugmok ako sa bawat dako, at ako'y nananaw. At ang aking pag-asa ay binunot niyang parang punong kahoy. Nandun, mga minamahal na mga kapatid, sa tindi ng kanyang karanasan sa buhay, sa tindi ng kanyang sakit, para bang ang kanyang buhay daw, ang sabi dito, ang kanyang pag-asa ay parang binubunot na isang punong kahoy. Na ang sabi pa doon sa pagpapatuloy sa verse 7 ng chapter 14, sapagkat may pag-asa sa isang punong kahoy. Parang ikinumpara niya ang kanyang buhay sa isang punong kahoy. Subalit mayroon pang pag-asa, isang punong kahoy na kung ito'y puputulin, ay sisibol muli. At ang sariwang sanga niyaon ay hindi maglilikat. Kaya nga, mga minamahal na mga kaibigan, si Job ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. Wari bang ang kanyang buhay katulad ng isang punong kahoy na pinuputol? Subalit, naandoon, mayroon siyang pag-asa na kahit putulin yung punong kahoy, darating muli ang panahong ito'y magkakaroon ng sanga, panibagong sanga, at ito'y tutubong muli. Ganon din ang kanyang pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Na bagaman siya mayroong karamdaman, darating ang araw, siya'y gagaling muli. At ito nga po ang nangyari na kung saan sa chapter 11 verse 20. Ngunit ang mga mata ng masama ay mga bibigo at mawawalan sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Inihalintulad niya, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, yung mga taong walang pag-asa, yung mga taong masasama, yung mga taong mga makasalanan, na kung sakaling mangyari sa kanila mga bagay na ito, darating panahong sila'y mapuputol ang kanilang hininga na walang pag-asa. Subalit nandito, si Job, lubos ang kanyang pag-asa sa ating Panginoong Diyos. So ang sabi dito sa Job 8:13, such is the destiny of all who forget God. So perishes the hope of
the godless. Mapansin natin dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, na kahit si Job sa kanyang sarili, alam niya yung mga taong mayroong pagkalimot sa ating Panginoong Diyos. Darating sa isang pagkakataon, sila ay mga papanaw. Ang kanilang mga pag-asa ay mga wawala. Kaya nga't napakahalaga dito mga minamahal na mga kapatid na ang ating pag-asa ay iligay natin sa ating Panginoong Diyos. Nasang-ayon doon sa Job 11, verse 18, "You will be secure because there is hope. You will look about you and take your rest and safety." Maliwanag po dito mga minamahal na mga kaibigan na ikaw ang sabi doon ay matitiwasay sapagkat ikaw ay mayroong pag-asa. Oo, ikaw ay magsisiyasat sa palibot mo at magpapahinga kang tiwasay sapagkat nandoon ang iyong pag-asa ay nasa ating Panginoon o ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Diyos. At sa mga bagay na ito, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, kung paanong si Job sa kanyang buhay, nandoon anuman ang kanyang naging karanasan, sa kabila ng mga bagay na yon, lubos siyang nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya nga't nabanggit niya ang mga bagay na ito ayon doon sa Job 19 verse 25. "Ngunit talastas ko na manunubo sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan." Alam niya mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos na siyang manunubos niya, siya ay nananatiling buhay. Darating ang panahong siya ay tatayo. At ang sabi doon sa pagkapatuloy, "At pagkatapos ng magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata." Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa kabila ng bagay na yon na nangyari kay Job, nandoon, mayroon siyang pag-asa. Ang Panginoon ang kanyang sandigan. Ang Panginoon ang tutulong sa kanya. Makikita niya sa kanyang mga mata ang Diyos. Nang sabi doon, na bagaman ang kanyang mga laman ay mangwala, subalit ang pagtitiwala niya ay nasa ating Panginoon Diyos. Napakaganda yung salitang yun. "I know that my Lord, my God, my Redeemer lives." Ano po ang ating kalagayan sa ngayon? Alam po ba natin at kilala po ba natin ang ating Panginoong Diyos na buhay, na nakakaalam ng mabuti at nakalulugon sa bawat isa sa atin? Sa mga bagay na ito, pagkalipas ng mga pagsubok na dumating kay Job, mapansin po natin doon sa takbo ng istorya, sa aklat ng Job chapter 42, verses 12 and 13, nandito ang mga pagpapalang muli ay ipinagkaloob ng Diyos kay Job pagkatapos ng kanyang mga pagsubok. "Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, na higit kaysa kanyang pasimula. At siya nagkaroon ng 14,000 tupa, at 6,000 kamilyo, at 1,000 tuwang na baka, at 1,000 asnong babae. Siya'y na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae." Kung ating mapansin mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, sa pasimula, nandoon si Job at ang kanyang mga anak. Nandoon, siya sinubok na ang kanyang mga anak ay nangawala. Ang kanyang mga pag-aari nangawala. Tapos nakaranas siya ng mga sakit. Nawari bang ikamamatay na niya? Subalit lubos siyang nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. At sa bandang huli, pinagpala muli siya. Ibinalik
nagkaroon muli siya ng mga anak. At dobling pagpapala ang ipinagkalupa sa kanya ng ating Panginoong Diyos, sapagkat siya'y nanatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. O mga minamahal na mga kapatid, nandito po ang pasabi ng ating Panginoon sa inyo at sa akin, na kung ating papansinin sa aklat ng mga awit, chapter 33, verse 18, "But the eyes of the Lord are on those who fear Him, and on those whose hope is in His unfailing love." Narito raw po ang mata ng ating Panginoon ay sa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob o sa Kanyang di kumukupas na pag-ibig. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, nandito po ang mensahe ng pag-asa ng Diyos mula sa Kanya, na tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat sabi dito, narito ang Kanyang mga mata ay nakagabay sa atin. Tayong nangatatakot sa Kanya o sumusunod sa Kanya, tayong mga nagsisiasa sa ating Panginoong Diyos. Kung wari bang ang ating buhay sa ngayon ay walang pag-asa, magtiwala sa ating Panginoon, anuman ang mangyari sa ating buhay, sa buhay na walang hanggan, nandoon yung ating pag-asa. Sapagkat katulad nga po ng ating pinag-aralan ng mga nakalipas, sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoon, bagaman sila'y mamatay, bubuhayin muli sila ng ating Panginoong Diyos. Sa inyo at sa akin, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang paanyayang ito ng ating Panginoon, ang Kanyang kabutihan ay nananatili sa inyo at sa akin. Na sa kabila ng mga bagay na ito, mayroong pag-asa tayo sa ating Panginoon. Ako'y umaasa na ang inspirasyon ng salitang ito ng ating Panginoon ay ating maging inspirasyon din sa bawat sandali ng ating buhay. Subalit bago po tayo magtapos sa ngayon, ay nais kong ibigay sa inyo ang mensahe ng awit na ito ay ipagkakaloob ng pamangkin ng aking minamahal na asawa, si Jasmine. Ang pamangkin niya si Eric Castro at saka yung kanyang anak, si Jaden. Nung nakita ko noong 2 weeks ago ay maganda yung kanilang mensahe ng awit, kaya nga't ako nag-request sa kanila na ating maging closing song sa ngayon. At ang mensahe ng kanilang awitin, Heart to Change the World. You and I got to have a heart to change the world. Let the song to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from the heart of love. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them by God's grace, in God's strength, we can change the world. I hope that this song will inspire each one of us wherever you are. Let's just continue to believe and have faith in God, that God knows what is best for you and me. Let it be that this inspiration of songs be our inspiration stone. Let's listen to this song. You and I gotta have a heart to change the world. Let the song start to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from the heart of love. Let the world know that Jesus loves them.
to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from the heart of love. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them. Jesus told us to go and share in every land, overseas, through the hills, across the desert sand. Start to share, start to care from the heart of love. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them. You and I got to have a heart to change the world. Let the song start to sing with every boy and girl. By God's grace, in God's strength, we can change the world. Let the world know that Jesus loves them. Maraming salamat sa inyo, Eric and Jayden, sa inyong special number that serves as our closing song. Sa pagkakataong ito ay nais kong idalangin sa atin yung mga prayer request. Meron po kaming binuo na prayer warrior chat group sa aming church. At palibasa marami po mga prayer request na aming naririnig at nare-receive sa ngayon. Nandito po yung ilan lamang na nais kong ating isama sa panalangin sa mga mayroong karamdaman, katulad po ng naandoon sa aming Garden of Prayer lists tuwing Sabado. Mga ilan lamang po ito na kung saan ay nasulat doon ang mga pangalang ito kay Nora Valdez, Lilian Basco, Junila Jam, Cheryl Cristino, John and Marcel de la Cruz, kay Nineng at ganyan din kay Ninang Mamerta Olet. Sila po ay mayroong mga sakit. Sila nagre-request na ating isama sila sa ating mga panalangin. Ganon din ang mga nalulungkot sa ngayon. Ang mga pamilya ng mga kapatid o mga friends ko sa Facebook na aking nakita within this week. Ang sambahayan ni Brother John Pedrizo, kanyang hipag ay pumanaw. Ang asawa ni Brother Ricky Mabalay. Ang uncle ni Sister Rowena Reyes. Ganun din po ang sa asawa ni Sir Balayong, ni Sir Basil Balayong. At ang biyanan na lalaki ni Pastor Israel Bakdayan. Ganun din sa mga Lucino family. Sila po ay nangungulila sa ngayon sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Kaya nga't sa pagkakataong ito ay atin silang isasama sa dalangin. At sa panahon sa ngayon ng COVID-19, iba't ibang variant ay laganap sa iba't ibang mga lugar. Atin pong isasama rin to sa ating mga panalangin. Kaya't akin po kayong hinihilingan na tayo po ay sumundaling yumuko sa ating pagtapos na panalangin.
Kagalang-galang at dakila po naming Diyos, sa mga banal namin makapangyarihan sa lahat. Isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang sa oras na ito ay makapakinig ng inyong mensahe ng pag-asa, ng inyong salita. Mula sa kasaysayan ni Job, na sa kabila ng siya ay nasa kasaganaan, na andun Panginoon, siya ay nakatanggap ng pagsubok, nakatanggap ng sakit, subalit sa kabila nito, siya ay nanatiling tapat at hindi nasumpungan ng anumang pagkakasala laban sa inyong mahal na Diyos. Opo, Panginoon, sa pagkakataong ito, mayroon kaming mga kaibigan, mga kapatiran na kung saan ay nakakaranas din ng pagsubok ng karamdaman. Aming dalangin, mahal na Diyos, sa mga pangalang nabanggit, kayo nawa ang siyang patuloy na malapit sa kanila. Patuloy niyo silang tulungan sa kanumang mga problema o mga sakit na dumating sa kanila. Naroon higit, Panginoon, si Ninang Mamerta ulit. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng kanyang kalagayan, aming pinagtatagubilin siya sa inyo na inyo siyang tulungan sa ospital. Ang mga nurse at doktor na gumagabay sa kanya. Nandito rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, mga kaibigan, na sa mga pangalang aking na mga nabanggit sa kanilang sambahayan ay pumanaw ang kanilang isa sa kapamilya. Mangyari, mahal na Diyos, na kayo'y patuloy na maging malapit sa kanilang pamilya. Ang kaaliwan mula sa inyo, ang pag-comfort ng banal na Espiritu ang kanilang maranasan, upang kung magkaganon, nandoon yung kanilang pagtitiwala na sa kabila ng ganitong kamatayan o ng pansamantalang pag-iwahiwalay ay mayroon kayong buhay na pangako. Na katulad ng nabanggit ni Job, I know that my Redeemer lives. Ganon din, Panginoon, ang bawat sa amin. Alam namin na ang aming manunubos ay nananatiling buhay. Aking dalangin, mahal na Diyos, tulungan po nawa ninyo ang bawat isa na magtalaga ng kanilang buhay para sa inyo, na anuman ang mangyari sa aming kinabukasan, alam namin na kami ay nasa aming Panginoon. Ang panahon sa ngayon, Panginoon, ng COVID-19 ay laganap. Ang mga virus sa iba't ibang mga variant ay nandoon mahigpit o madali ang pagkakahawa. Aming dalangin naway tulungan ninyo ang mga dalubhasa, ang mga nurse at doktor upang kumakaganap. Maampat ang mga paghahawa nito at manumbalik ang siglat lakas ng bawat isa. At ganoon din, Panginoon, anuman ang mensahe nito sa bawat sa amin na alam namin na ito isang mga palatandaan na kayo malapit na dumating. Tulungan niyo kami na maging tapat upang kumakaganoon sa inyong malapit ng pagdating, tanggapin naming sama-sama ang buhay na walang hanggan yung pangako. Alalahanin, Panginoon, ng bawat isa ang aming mga prayer requests sa Garden of Prayer o sa iba't ibang mga pamaraan. Mga kahilingan ng bawat sa amin, pagkaloob, Panginoon, ang naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat sa mga pagpapalang inyong pagkakaloob sa bawat isa. Sa mga nagugutom at nauhaw ng inyong salita, naway ang mga pabalitang ito ay makapagpabusog sa kanilang pang-espiritual na pamumuhay at patuloy na makaakay at maging gabay na sila'y lumapit sa inyo tumanggap bilang personal nilang tagapagligtas. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyong pagdinig sa aming dalangin at sa katiyakan na sa darating din na virtual evangelism namin sa October 9 to 23 ay patuloy ninyong tutulungan ang mga kaibigan na ito na aming tagapakinig ay maging kasama rin namin makikinig ng inyong pabalita at mahanda sa inyong malapit na pagdating. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin na ito po ang aming init na pasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ngayon. Muli sa bandang huli, nais ko kayong anyayahan dito sa ating October 9 to 23, Being in the Lord's Side. Na ito po ay virtually through Zoom, Facebook Live, and YouTube Live.
makikita po ninyo ang pabalita ng ating Panginoong Diyos, mensahe sa inyo at sa akin. Kaya mark in your calendar, October 9 to 23, nandito po ang mga topics na i-discuss sa atin ng lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Abel Cordero. Kaya umaasa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang managana sa inyong lahat. At ingat po tayong sama-sama. Again, may God bless you all and thank you very much for watching and also for sharing this good news to your friends. To all my members here in Bernabe Philcan and North Shore Church Plant, happy midweek po sa inyong lahat. At sa iba pang mga local churches dito sa Greater Vancouver area. Happy midweek po sa bawat isa. Magkita-kita po tayong muli next week sa ganito ring oras ng pag-aaral natin ng mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Thank you and see you again.